Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Lagot ang China kay Donald Trump. Tapos ka ngayon. Yan ang ating aalamin at pag-uusapan mula sa channel ni Pinoy Mystery Channel. Mga babayan, no? Eto, no? Akala natin okay na ang China at ang Amerika sa pagkakaupo po ni President Donald Trump. Ngayon, alamin natin, no, bakit nga ba, no, lagot ang China kay Donald Trump? Alamin natin yan, mga kababayan. Pero syempre, bago ang lahat, iniimbitahan ko po kayong please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At pa-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so wag na natin patagalin. Umpisa na natin to. Alamin natin ang dahilan kung bakit lagot ang China kay Donald Trump. Let's go. Pagkapanalo ni Donald Trump sa halalan, ang makasaysayang kaganapan ay kinatuwa ng marami. Hindi lamang yung nasa Amerika, pati rin yung mga bansang magbebenepisyo sa mga panukalang ilalabas sa bagong administrasyon. Mga dati ng kaalyado ni Trump mula pa noong una. Kasama dito ay ang Israel, kung saan nangako ito na susuportahan niya ang estado laban sa mga terorista. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na meron ding mga nababahala sa resulta ng botohan. Mga bansang pinagbantaan ni Trump bago pa ito maihalal. Isa na ay ang mga komunista sa China. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Lumabas na ang nagwagi sa halalang inaantabayanan ng mga kano ng maraming taon. May ilang mga nagsaya at marami din ang nagluksa. Isa sa mga bansang hindi natuwa sa botohan ay ang China. Sa makatuwid, bago ang eleksyon, binalita matapos ang buwan ng Oktubre sa Reuters na nakakuha ang mga Chinese hackers ng recorded audio mula sa isang advisor ni Trump. Sinabi ng FBI na may mga nakapasok sa telecommunications nila na mga maka-China. Diba? Akalain ninyo yun, no? Ganun nakatindi ang China ngayon, no? Lalo na doon sa mga pagiging hacker. Diba? Yun yung mga sistema dito sa Pilipinas, mga government agencies, napapasok na rin ng mga China hacker, diba? Bukod sa India, no, na sinasabing may pinakamaraming mga hacker, ngayon sa China, ganun na rin. No, marami na ring hacker ngayon dito po sa China, 'di ba? Kaya hindi na tayo ligtas sa bansang China, mga kababayan, dahil kaya na nilang gawin, no, yung pag-iispiya o pag-shutdown ng mga sistema ng isang bansa. Kayang-kaya na nilang pasukin, 'di ba? Sinabi sa dahil na may natagpo ang mga alleged influence campaigns ng mga inchik na nangingialam sa eleksyon. Ayon sa report ng Microsoft nangingialam sa eleksyon. So posibleng dito po sa Pilipinas pakialaman din ng China yung eleksyon, no? Dahil nalalapit na yung eleksyon sa ating bansa. 'Di ba, mga kababayan? So medyo nakakabahala to kung sa US nga nagawa nila. What more dito sa Pilipinas? 'Di ba? At isa nga sa mga sinasabi nila, no, na meron mga tumatakbo, no, na mga pro-China. So kilatisin nyo maigi. Huwag kayong boboto ng mga pro-China, mga kababayan. Threat Analysis Center na ang tinatarget ng mga Chinese hackers ay yung mga kandidatong kumakalaban sa China. Sa pa yan, no? Yung mga kumakalaban sa China, kaya mag-ingat-ingat kayo. Ilan sa Pilipinas ang nagsasabi na bakit naman mangingialam ang mga inchik sa halala ng Amerika. Ang hindi nila alam, ilang beses nang itinuring ni Trump ang mga komunista bilang isang kaaway. Ito ang sabi niya noon. We turn it around. We have a $500 billion deficit, trade deficit with China. We're going to turn it around, and we have the cards. Don't forget, we're like the piggy bank that's being robbed.
We have the cards. We have a lot of power with China. When China doesn't want to fix the problem in North Korea, we say, sorry, folks, you got to fix the problem. Because we can't continue to allow China to rape our country, and that's what they're doing. It's the greatest theft in the history of the world. What China has done. Sinabi ni Trump bago ito naging pangulo noon na nalulugi daw ang Estados Unidos ng $500 bilyong sa trade deal nila sa China. Ito ay yung dahil sa kasunduan noon na kung saan yung mga produktong galing sa China papasok ng Amerika ay ibababa ang presyo. Pero yung pumapasok sa China na produktong galing sa Amerika ay mahal. Dahil sa dating trade deal ng dalawa, marami sa Amerika ang nawawala ng trabaho at naapektuhan ito ang ekonomiya. Kaya sinabi ni Trump na ni-rape ng China ang Amerika at ito raw ang pinakamalaking pagnanakaw. Bilang tugon, isa sa mga pangako ng kandidato ay ang pagtaas ng tariff sa mga produktong galing sa China. Kung akala nila na wala itong epekto, diyan sila nagkakamali. A senior U.S. official tells CBS News that Israel is not sharing its plans with the U.S., but said some within the administration Binalita sa Al Jazeera na nagdadalamhati na ang mga maliliit na negosyo sa China dahil sa plano ni Trump. Inulat na babagsakan ng 60% tariff ang mga imports galing ng China. Kapag sinabing tariff, ito yung tax o customs duty na pinapatong ng isang bansa sa mga produktong pumapasok sa kanila. Halimbawa, kung sa Pilipinas ito mangyayari, kung bibili ka ng cellphone na Xiaomi na mula sa China na may presyong 5,000, ang 60% na tariff, imbis na 5,000 lang ang babayaran, tataas ito hanggang 8,000. Mantakin mo, yung mga negosyong bibili ng 200 cellphone sa China, imbis na 1,000,000 lang ang kanilang babayaran, sa tariff ni Trump, tataas ito ng mga 1.6 million. Ang epekto ng ibabagsak na tariff ay bigla ang pagtaas ng presyo ng mga produktong made in China. Bukod dyan, pati mga stocks ng ilang kumpanya ay babagsak. Sinabi sa Yahoo Finance noong 7 ng Nobyembre 2024 na ito na nga at bumagsak ang presyo ng stocks sa China dahil sa pangakong tariff. Yan, dapat ganyan na rin yung gawin ng Pilipinas, no, dito sa mga produkto galing China. 'Di ba? Bukod nga sa mga mahihinang klase, mga babayan ay napakamura, siya rin yung pumapatay, no, sa mga local products natin, no? Dahil nga napakamura, no, ng mga produkto galing China, no, hindi na makasabay, 'di ba? Yung mga locally made na mga produkto natin. Kaya dapat ang gawin ng gobyerno ay ganoon na rin. No, itaas na rin yung mga tax na mga pumapasok na produkto galing China. Makabawi-bawi man lang tayo sa kanila. Diba? Kasama dito ay ang Alibaba, JD, Baidu, Bilibili at marami pang iba. Biruin mo, hindi pa man din naaaprubahan ng 60% custom duty. Nagplakda na ang stock market. Ganyan kahalaga ang tariff. Lalo na ngayon bumagsak na ang malalaking pinagkakakitaan ng mga komunista, ang Evergrande at Country Garden. Ngayon, nasa peligro ang isa sa malaking pinagkakakitaan din, ang kanilang export. Sa ARS Technica, pinahayag na dahil sa 60% tariff ni Trump, maaaring mapilay ang pag-asenso ng tech industry ng China. Kasama dito yung mga nag-e-export ng computers, game consoles at iba pa. Sinabi din ng Reuters na mas malaking peligro ang tariff ni Trump sa China ngayon sa ilang dahilan, kasama ang krisis na nangyayari sa property market at ang gabundok na utang ng taong bayan sa mga bangko. Gayunpaman, naghahanda na rin ang mga komunista sa mangyayari pag nakaupo si Trump sa pagkapangulo. Ayon sa Live Mint, ngayong ding buwan ng Nobyembre, nahanda na raw ang China sa tariff ni Trump at nag-anunsyo ito ng mas malaking stimulus package o pantulong para sa kanilang mamamayan. Totoo man o hindi, malalaman natin. Anong aral ang mapupulot dito? Mapagtatanto na kung walang epekto ang tariff na ibabagsak sa China, bakit naghahanda ang mga komunista? Patunay na ang pagkapanalo ni Donald Trump ay kinatuwa ng marami, pero hindi ng lahat.
dahil sa masaklap na epekto nito para sa ekonomiya ng mga Inchik. Siguro nga at gustong bumawi ni Trump sa sinabi nitong pangre-rape at panloloko ng China sa Estados Unidos. Walang duda, masasaksihan natin sa hinaharap ang tunay na epekto ng tariff sa China. Tama nga naman, kapag puno na ang salop, dapat na itong kalusin. Yan mga kababayan, no? Well, nakikita natin talaga na yun nga yung sinasabi natin na napakaraming produkto po ng China ang sobrang bababa na ng mga presyo. Pero kung titignan natin yung quality ng mga produkto na yan na nagbumula sa China, hindi naman siya talaga ganun, no, kasulit. Dahil imagine ninyo, no, bumili kayo ngayon, no, sa halagang 50 pesos, pero yung mga branded nasa 80 pesos lang or 70 pesos, so mahal lang ng konti. Tapos bumili kayo ng China made na 50 pesos, akala ninyo nakamura kayo, no, pero ilang araw lang sira na yung produkto. So bibili uli kayo. So imbis na nakamura kayo, napamahal pa kayo. 'Di ba? So kaya minsan kailangan iniisip na rin natin na saan ba galing yan, na China made ba yan, 'di ba? O saan ba ginawa yung produkto na yan, no? Pero kung may mga binibili naman tayo na pansamantala lang, po pwede na siguro. Pero kung mga pangmatagalang use, no, mga kababayan, hindi tayo dapat nakagaano dyan sa mga China made na yan. Minsan nga matibay pa yung locally manufactured na mga produkto di ba? At ang isa pa natin na nakikita dito, mga kababayan, talaga namang sumusobra na yung dami talaga ng mga produkto galing China. Kaya dapat na tayo, magtaas na talaga ng mga taxes, no, ng mga produkto galing sa China. No, itaas ng gobyerno, makabawi-bawi man lang tayo sa mga ginagawa nila. 'Di ba? Napakalaking dagok sa kanila niyan No, 'di ba? Ekonomiya nila naman nila yung madadali natin. Kung dinadali nila tayo sa West Philippine Sea, yung ekonomiya nila ang pwede nating dalihin, 'di ba? Ano sa palagay ninyo? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.